And tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po bang humingi ako ng pabor ngayong hapon? Nais ko po sana anyayahan yung bawat isa. Total, magkakapatid na po tayo sa pananampalataya dito. Usog po tayo ng konti paharap. Yan. Usog po tayo ng konti para ayan, mas maging impact yung mga tinig natin, yung ating presensya para sa Panginoon. And habang inaantay natin po yung ibang mga kapatiran natin, and tayo po yung magtuloy. Alam po natin parating sila. And ngayon pong hapon, tayo po idadako sa ating seeker service. Ihanda po natin ang ating puso sa dinig ng salita ng Panginoon, sa patuloy na pagpupuri. Magmula kaninang umaga, tayo maaga na nagpuri sa Panginoon bilang pag-alaala ng kanyang muling pagkabuhay na nakasaad sa Biblia. At ngayon po tayo po magpatuloy na magpuri, magpasalamat sa walang katumbas na ibinigay na pag-ibig sa atin ng Panginoon. Ayon po sa John 3, verse 14 to 18. At kung paanong itinaas noon ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang kanyang anak hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan ng hindi sumasampalataya, sapagkat siya'y sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami nagpupuri, Panginoon, nagpapasalamat patuloy mula sa aming pagkagising, Panginoon, hanggang sa oras na ito, Panginoon. Kami may galak, Panginoon, sa mensahe na ipinarating mo sa amin, sa katagumpayan na patuloy mong pinapakita sa buhay ng bawat isang anak mo. Kaya aming Ama, ngayong umaga, patuloy po kami, Panginoon, na magbibigay ng awitin, magagalak na kasama ang mga kapatiran, Panginoon, na magpupuri at magpasalamat sa iyo, O Lord. Kaya sa hapong ito, Panginoon, bigyan mo po, Panginoon, ng focus at pawiin mo, Panginoon, yung mga bagay na humahadlang, Panginoon, upang kami makapag-connecta sa iyo sa oras na ito, O Lord. Bigyan mo, Panginoon, ng mainit at nag-aalab na puso ang bawat isa, Panginoon, na magbalik, Panginoon, ng kapurihan sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos. Kaya patnubayan mo, Panginoon, ang bawat isa, at kami, Panginoon, umaasa na ang lahat ng bagay na aming gagawin na para sa iyo, Panginoon, ay magiging matagumpay. Ito po aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. And patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Batiin po natin ang ating mga kapatiran kahit tayo malalayo sa isa't isa. Kawayan po natin ang bawat isa na nakasama natin ulit ngayon. Tayo pumalakbak pagkat tayo nagagalak na kasama ang bawat isa. Ako'y nagagalak pagkat kasama kita. Ako'y nagagalak pagkat nandito ka.
Ako'y natutuwa pagkat kasama kita. Kasama kitang nagpupuri sa Kanya. Hallelujah! 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 Kasama kita, kasama kita. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama itaas, sama-sama sa pagbigas, sama-sama purihin si Jesus. Minsan pa, ako'y nagagalak pagkat kasama kita. Ako'y nagagalak pagkat nandito ka. Ako'y natutuwa pagkat kasama kita. Kasama kitang nagpupuri sa Kanya. Hallelujah! 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 Kasama kita. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama itaas, sama-sama sa pagbigas, sama-sama purihin si Jesus. Hallelujah! 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 Kasama kita, kasama kita. Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama itaas, sama-sama sa pagbigas, sama-sama purihin si Jesus. Sama-sama. Sama-sama itaas, sama-sama sa pagbigas, sama-sama purihin si Jesus. Yes, Father God. Tunay na kay sarap, Panginoon, at sama-sama kaming nagpupuri sa iyo, Panginoon. Bilang pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan, sa habag, Panginoon, ng walang katumbas na pagmamahal para sa iyong mga anak. Ika'y napako, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, nang hindi dahil sa iyong pagkukulang, kundi dahil, Panginoon, sa habag mo sa aming mga anak. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat. Hindi namin masukat, Panginoon, at walang katumbas. Kahit kami manikluhod sa iyo, O Lord, pero pinili mo, Panginoon, ang bawat isang naririto upang pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng iyong dugo, kami naligtas. Kaya, O Lord, nararapat lamang ngayong hapon na ang bawat isang nakakarinig ng iyong salita, ng bawat awiting aming bibigkasin, ay patuloy na mag-alay ng buong puso ng mga papurit pasasalamat. Kaya purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail
where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hands uphold me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me, 'cause I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. From the grave, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? You tore the veil. You tore the veil. You tore the veil. And you made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Yes, Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na tunay mo pinaparamdam sa amin. Sa init, Panginoon, na patuloy mo pinasisiklab sa mga nalalamig ng puso, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang sagot sa lahat. At ikaw lamang, O Diyos, ang magiging katagumpayan namin. Kaya sa hapon ito, kiniklaim namin yung victory, Panginoon, ng bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isang malalakas po na palakpak para sa ating Panginoon. At ngayon po, tayo po yung maaari na pong umupo at makakarinig po tayo ng isang testimony mula kay Brother Jerus Fernando.
Magandang hapon po. Si nanay yung nakangiti. sabi ko kanina nung nakaraan, sabi ko, sasabihin ko dun sa testimony. Kahit yung wife ko, si Joanne, tinatanong, magte-testimony daw ako sa Sunday. Ay, by the way guys, hello po sa mga nanonood ng live, mga nakikinig ng ating podcast, de joke lang. So hindi ko po alam kung paano ako magte-testimony kasi feeling ko lahat naman ako naging members ng BACC, kilala naman po kung sino ako. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Jairus Fernando. Anak ni Rosauro Sr., Grace Fernando. Ayan. Husband po ni Joanna Fernando. Ayan. Sabi ni Joanne, oras na. Bisa mo. So yun, history ko po sa BACC, I've been here for as long as I can remember. 7 years old po ako. So more than half of my life, I've been a member of BACC po. Since I was 7, mas bata pa po kay Mavi. Hindi, joke lang. Si Mavi, ano pa lang eh. Ilang taon na ba si Mavi? 5. So mas nauna sa akin si Mavi pala. Pero yung way back, pinakanak kami, Methodist kami dati sa Orion kasi nga yung lolo ko, one of the founding, sa mga hindi po nakakalam, one of the founding members po nung Methodist sa Orion. Siya po yung, isa po sila doon sa nag-found nung Methodist dyan sa may Gethsemane. Yan. So, moving on, ang history ko po sa BACC, yun nga, more than half of my life dito na po ako nag-church and hindi po siya smooth sailing. So, dumaan po tayo sa teen years. Yan, yung teen years po natin, alam natin medyo problematic po yan. Hindi po ako, tag doon, hindi po ako iwas sa mga ganong, iba sa mga batang, mga tawag nila troubled. Pero, tingin ko naman, nandun ako sa safer side. kasi alam ko naman yung tama tsaka yung mali. Yun ang advantage ko siguro sa kanila. So, yun. 13 years old ako nung puntahan ako ni Kuya Raymond sa pwesto namin sa palengke. Kasi nga may pwesto kami sa palengke. Sinunduan niya ako, or nakita niya ako doon. And nung nakita niya ako, sinabi niya sa akin, sumama ka sa akin kasi may papagawa kami sa'yo. Sila pastor na yung nagpapastor dito sa church. So, nung sinundo ako ni Kuya Raymond, o nung kinidnap ako ni Kuya Raymond, dito kami nagpunta sa BACC pala. Yun pala, kailangan ng drummer sa church. Si Kuya Raymond, alam niya, marunong ako, pero hindi ako yung magaling or yung kung tawagin nila is yung batikan na agad. Kasi nga 13 years old pa lang eh. Kumbaga, nakitaan niya lang ng potential siguro. And alam niya kasing natugtog or nakakatugtog ako ng drums. Sa pinaka-basic na level, walang feels, walang kahit ano. Nag-start talaga ako ng tapos self-taught ako, sarili ko lang, yung nagtuturo sa akin. Nag-start akong mag-drums sa bote, kaldero, takip na kaldero, mga ganun. Yun po yung aking drum set. Tapos wala akong kick drum. So, yun. Madaling sabi, dito ako sa simbahan natuto mag-drums na. So, how I knew Christ? How did I know Christ? So, yun nga. Hindi porke member na ako ng BACC since I was 7 is alam ko na kung ano yung salvation. I started to learn salvation when I was playing na here or serving here as a member of the praise and worship team. 13 years old po ako. Nag-Bible study kami na pastor sa bahay. Ako tsaka yung kapatid ko. By the way, 4 kami magkakapatid. Ako yung eldest. Yun. So, yung mga kapatid ko wala dito eh. Sa iba sila nag-church. So as I was saying, yung Christian life ko, nag-start siya nung Bible study kami nila pastor sa amin sa Santo Domingo.
sa bahay ng tita ko. I accepted Christ noong September 2003. Hindi ko na maalala yung date. I think it was September 22, 23, 24. Nagbilang. Yun, basta September 2003. Matagal na. Matanda na ako. 34 na ako pala. So, yun. Si pastor yung ginamit para makapagpatanggap sa akin ng salvation nga. And ano po ba? Ano pwede kong kwento? So moving forward, nakagraduate ako ng high school, college na ako. Nandun pa rin yung ups and downs as a Christian. Ang pinakamatinding, hindi naman pinakamatinding, ang naranasan ko nung college, hindi po ako nakagraduate ng 5 years. Engineering student po ako, or engineering graduate ako. Actually, I'm an engineer pala. So 6 years ako sa college. First year ko sa college, bagsak ako agad, first sem pa lang. So yun. Ngayon tinatanong ko yung sarili kung bakit ako bumagsak. Ang pinakita sa akin ng Lord noon, kasi may plano siya for me. Na-delay yung aking pag-graduate sa college kasi nga merong brighter and better things planned si Jesus Christ, si Lord. Hindi ko alam kung ano yung mga nangyari in between the lines. Pero as nasa 5th year na ako, naging kaklase ko pa pala si Joser. Naging magkaset pa pala kami. So, yan. 6th year sa college, pag-graduate na ako, doon pa lang pinakita sa akin ni Lord na kaya pala ako na-delay ng 1 year is magcha-champion pala kami sa Smart Sweep, isang event or competition ng mga ECE sa buong bansa kung saan yung BPS yung nanalo, kami yung nag-represent sa isang mobile category which is yung Palay Checker nga. Isang app siya sa phone. Hindi ko alam kung app pa siya sa Google pero kung may isa-search nyo, Palay Checker, palay, as in yung palay, daon ng palay, pipicturean nyo, tapos malalaman doon kung kulang siya sa abono or hindi. So yun, nag-rumble na ako. Bale, nag-champion kami doon, tapos yung in-entry namin doon is yung thesis namin. So alam naman natin lahat dito, kids, kayo pag nag-college kayo, magkakaroon kayo ng thesis defense, tapos yun yung ipipresent nyo doon sa mga harap ng dean nyo sa college para makapasa kayo dun sa college. Binigyan kami ng grade na 1 doon sa namin na yun, sa thesis. Kasi yung thesis namin, yun din yung entry namin doon sa Smart Suite na sinasabi ko. So nung nanalo kami, katumbas lang nung grade namin na yun is yung binigay lang nila na-expect namin na 1, which is yung highest grade na pwedeng ibigay sa college. Pag 5, yun yung lowest. Marami akong 5 nung college. Kaya alam ko yung 5. So yun, yun pinarealize sa akin ni Lord na kaya ako na-delay is yun pala yung mga plans niya sa akin for college. Nalo ka ng Smart Sweep, mag-uuno kayo sa thesis. Wala kang gagastusin sa thesis. Wala kaming ginastos sa thesis namin na yun. Katulong ko pa si Johan gumawa ng thesis namin nun kasi instructor na siya. Siya din yung ang tawag doon, ma? Siya din yung ang tawag doon? Proofread nung aming thesis. So, yun. So, very grateful for her and for the Lord sa kanyang knowledge about that. So, thank you. Love you. Ano pa ba? So, moving forward, nakapasa ako sa board ng 2013. Hindi ko in-expect para sa isang 6 years in college na graduate na makakapasa pa ako ng board kasi sobrang hirap nga nung board na yun. So, pinag-pray ko yun kay Lord na ipasa niya ako sa board. Bali, 2 take ako eh. Yung una, hindi siya bagsak eh, pero hindi rin siya pasado. Ang tawag nila doon is incomplete. Conditional, sorry. At marami din kasi ako incomplete ng college eh, kaya yun, yung term.
Um, so yun, nakapasa ako ng board exam noong 2013 din. And pinag-pray ko din yun kay Lord na if ever ma-hire ako for work, maghanap ako ng work. Dito na lang sa Bataan. Ang pinag-pray ko specifically kung saan ako nag-OJT, dyan mismo sa atin. Sa Petron Bataan. So na-hire ako, 2013 din mismo kung kailan ako year nakapasa ng board exam. So, tinanong ko si Lord ba, talagang ang galing mo ka ako, no? Pero, bakit, hindi, teka, hindi ko pala siya tinanong. Nagpasalamat pala ako sa kanya. Sabi ko, super thankful ako palagi sa'yo kasi ina-answer mo yung prayers ko, prayers namin. And, ina-iron out niya talaga lahat eh. Kasi, kapag alam niyang may struggle ka, or pag alam niyang nag-i-struggle ka sa isang bagay, at nakikita niya yung determination mo para makapasa doon or para makuha yung gusto mo. At the same time, pinagpipray mo. Hinahanda ka niya eh. Sometimes, God answers you no, not because ayaw niya. Pero isipin natin baka sometimes maybe He thinks that you're not ready yet. You don't have the knowledge for that kind of thing that you are wishing for yet. Like, correct, gusto mo ng business, mga ganun. Maaring pinagpipray mo yun kay Lord, pero ang nangyari, sinagot niya ng no. Or maaring sinagot niya ng try, tas nag-fail ka. May mga lesson na pinapabatid or ini-implant sa'yo si Lord eh. And yun yung lesson sa akin. Parang, for me, if you're praying to prosper here sa buhay natin, you should always pray to God na you should be ready and you should ask the Lord for the wisdom to interpret kung bakit ba nangyari sa akin yun. Tulad nun, bumagsak ako ng first year of college. Lo and behold, sa 6th year ko, ganito pala yung mangyayari. Diba? Nakaka-amaze lang. Pero, yun lang yung sa akin. Wala naman ako pwede masabi din dito dahil hindi naman ako nakatayo dito dahil sa akin lang din eh. It's all because of the Lord and my faith to Him. Hindi lang halata, pero I'm not perfect. I'm just like you guys. I'm just a regular human being din na may hobbies, which is playing basketball, video games, tsaka video games ulit. Yun lang naman. So may quote ako dito, sabi ko, I'm nothing special, but Christ saw something in me. What that is, I'm still learning. So, maring di nyo pa alam yung purpose nyo sa buhay, which is okay lang naman. You should ask God for that. If you have struggles in life, you should always ask God for that too. Yun lang naman. Tapos, I leave you with the verse ng Jeremiah 29:11 lang din. It's for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Paki-flash nga. Hindi ko saulado. Yun na yata yun, no? To give you hope in the future. Yan. Yan. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Yan. Sobrang nagre-resonate sa akin yan sa buhay namin mag-asawa. Hindi niya lang halata. Kasi hindi rin ako galing sasabi sa wife ko kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Minsan, ang hirap din kasi sabihin. Hindi mo alam. So, yun lang yun sa akin. Yun lang po yung testimony ko. So, if you learn something from it, then better. If not, di okay lang din. So, yun lang po. Salamat.
Salam Salamat sa patutuo ni Jai. Kulang, Jai, yung patutuo mo. Hindi mo sinabi yung love story. Ang saya sanang pakinggan. Sa inyo lang yan. So, yun po, bawat isa po sa atin ay iba-iba yung karanasan kay Kristo. Si Carlo, iba naman ang kanyang kwento, di ba? Iba-iba. Subalit, isa lamang po yung ating Diyos na pinaglilingkuran at isa lang siya na gumagawa siya sa ating buhay. Ano po? Salamat po sa mga patutuo at unawaan natin ng lubusan yung atin pong pananampalataya kay Jesus Christ. Dahil ngayon po ay special Sunday sa maraming church, marami po na alas 4 pa lang ng umaga nag-worship service na sila. Tayo alas 5. Dahil binibigyan ng emphasis ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus para tayo ay lubos na maniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Subalit, tayo po ay naniniwala na nabuhay na muli si Jesus hindi dahil namulatan lamang natin na yun ang itinuturo sa atin. Kung hindi, meron tayong matibay na ebidensya na pinangahawakan na talagang si Jesus ay muling nabuhay. Marami po kasing maling paniniwala, lalo na yung mga nakapanood ng Da Vinci Code na yumaman niya tayong gumawa ng aklat ng Da Vinci Code. Ginagamit din kasing negosyo Ayan. Maraming bumili, maraming naniwala at hindi naman namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ganon, at naging asawa si Mary Magdalene, mga ganon, mga kwento nila. And then sa Bible may paniniwala at ito'y sinabi ng mga apostol na ang ginawa ng mga punong saserdote ng yung mga sundalong bantay sa libingan ay pumunta sa kanila at sinabing may dumating na anghel, binuksan yung libingan at nabuhay na muli si Jesus. Ang ginawa nila ay sinuhulan nila ng malaking halaga ng pera yung mga kawal at saka para ipamalita na ninakaw ng mga alagad ni Jesus yung bangkay ni Jesus Christ. At yung mga paniniwala na yan ay laganap hanggang ngayon. Mayroong mga aklat na sinulat patungkol doon sa pagkontra sa aral na si Jesus ay muling nabuhay. Pero sabi po, hindi ko nabasa yung mga aklat, sa mga secular books noong araw, ay sa historia ng mga Hudyo, katulad ni Josephus, ay sinasabi na meron talagang Jesus na ipinako sa krus. Subalit hindi nga lamang nila ito binibigyan ng linaw kung nabuhay na muli kasi mga historian sila, sinasabi nila yung mga paniniwala. So ngayong hapon po ay pag-usapan natin yung matibay na marami pong pwedeng sabihing ebidensya ng pag-abuhay na muli ang Panginoong Hesus. Pero pumili po ako ng 4 na sa tingin ko po sa aking sarili at nais kong i-share sa inyo, para sa akin lang po, sa iba siguro, may mga karagdagan pa sila. Ito yung para sa akin ay pinakamatibay kong ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay. So pagka kayo po itanong, ano ba yung pinakamatibay niyong ebidensya? Marami kasing evidence na si Jesus ay muling nabuhay. Sabi sa Bible, nagpakita siya sa mga alagad. Minsan, 500 na mga disciples. Pero hindi lahat ay naniniwalang siya muling nabuhay. Matthew 28:19, nagpakita siya sa mga apostol. Subalit, yung iba ay nag-aalinlangan. Mga ganyan, sinasabi ho yan sa Bible. So ano ho ba yung pwede nating sabihin na pinakamatibay nating ebidensya sa buhay natin na si Jesus talaga ay buhay. Pagka kayo po ay tinanong, ano nga ba ang pwede nating sabihin na evidence? So, 4 po ito na isa-cite natin ngayon na matibay na ebidensya na si Jesus ay
nabuhay na muli. Ayan. Una, ay si Jesus ay totoong namatay at saka nilibing. Mahirap po kasing sabihin si Jesus ay nabuhay na muli kung hindi siya totoong namatay at saka siya ay nabuhay at saka siya ay inilibing. Ano ho? Yan ho yung una. Dahil nga sa kumakalat na kwento, o sabihin nating chismis, sabi ng mga sundalo na nagbantay sa Matthew 28 nung dumating ang anghel at binuksan ng libingan at nag-report sa mga punong saserdote, ay sinuhulan sila ng mga punong saserdote at sinabi, ang ipamalita nyo, dumating ang kanyang mga alagad at ninakaw yung bangkay ni Jesus. Ano ho? Yung sa iba naman ay hindi talaga namatay si Jesus Christ, nahimatay lang siya at nung siya ilibing, nalamigan at siya ay nagising. Hindi ho siya totoong namatay. Subalit sa tala ng mga apostol sa banal na kasulatan, isinulat nila na totoong namatay si Jesus. At ang isa sa sumulat na nagbigay ng ebidensya na si Jesus ay totoong namatay, dahil nga siguro doon sa mga haka-haka na hindi totoong namatay si Jesus, ipinagdiinan niya yung mga katotohanan na talagang namatay si Jesus Christ. Ito po ay si Apostol Juan. Buksan natin sa Juan Kapitulo 19, ang Biblia natin. Ano yung mga ebidensya na sinabi ni Juan na si Jesus ay namatay? John chapter 19, ikukwento na lang natin yung ibang bahagi. Verse 33. Ayan. So, dahil Sabat kinabukasan, Sabado, bawal ang magtrabaho, kailangang ilibing ang mga bangkay. Ano ho? Ngayon, yung mga sundalo ay chinek nila kung patay na ba si Jesus at saka yung dalawang magnanakaw sa kanyang tabi. Ang sabi po, but when they came to Jesus and found that he was already dead, nakita ng mga sundalo na patay na si Jesus. Sabi niya, they did not break his legs. Yung po kasing dalawa, nung chinek nila, buhay pa. Ang ginagawa po pala ng mga sundalong Romano, kung buhay pa, binabali nila yung kanilang binti. Ano ho? Ayan. Hanggang legs ang nakalagay, pero sa mga nabasa ko hanggang hita, binabali nila yung mga buto. So, tradition po nila yon at yun po yung kanilang ginagawa. Pero dahil nakita nilang patay na si Jesus, ay hindi ho nila binali yung kanyang buto. Meron hong napakahalagang bahagi sa prophecy, yung hindi pagbali ng buto ng Panginoong Jesus. Sa verse 34, para masiguro ng mga sundalo na patay na si Jesus, yung isa sa mga sundalo, ano po yung ginawa? Ito, popular sa atin, ay sinibat niya yung tagiliran ng Panginoong Jesus. Ano ho? At doon sa kanyang pagsibat, ay lumabas po, ano po yung lumabas? Tubig at saka, dugo at saka tubig. Ano ho? Sa physical, binabasa ko sa Google, ano ho, sinesearch ko, ano yung, bakit ang tao bang ipinako sa krus ay talagang lalabasan ng tubig at dugo sa kanyang tagiliran. Yun daw pong mga ipinapako sa krus na gano'n dahil nakabitin siya, ay totoo na literally ay nakalimutan ko yung term na kinamamatay nila ng gano'n. Ano, kasi mga medical term eh. Yung paligid ng kanyang puso ay nag-i-stack ang tubig at saka dugo. Ano. So, hindi ba magkahalo yung tubig sa katawan natin saka yung dugo. So, nag-iipon sila, naghihiwalay. At pagka sinibat ang Panginoong Hesus sa tagiliran niya, ay tinamaan yung kinakalagyan nung tubig at saka nung dugo at saka ng tubig. Kaya yung tubig at dugo ay lumabas. Kaya po sinibat noong sundalo, yung tagiliran ng Panginoong Hesus ay nakalagay din po yun sa aklat ng mga awit. Ano?
para siguruhin na talagang patay na si Jesus Christ. Ano ho? So, yun po, hindi po nila binali ang buto ng Panginoong Hesus, sa halip ay sinibat na lamang sa tagiliran, at yun nga, na-confirm nila sa paglabas ng tubig at dugo, o dugo at tubig, na si Jesus ay patay nga. Ayan. Alam niyo po, mayroong spiritual significance yun, kahalagahang spiritual, dahil naka-prophecy sa Bible na hindi talaga mababali ang buto ng Panginoong Hesukristo. Babasahin natin mamaya yung verse. At talagang siya'y sisibatin sa tagiliran. Ano ho? Sinasabi sa spiritual meaning, yung po kasing dugo ng Panginoong Hesus mahalaga. Dahil ang dugo, ang siyang naglilinis ng kasalanan, ang dugo ni Jesus ang ginamit na pantubos sa ating mga kasalanan. Ano? Ang dugo ay simbolo ng buhay. So sa ibang translation, ginagamit na yung buhay ni Jesus ang ibinigay para tayo tubusin sa ating mga kasalanan at para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Pero nakalagay sa Bible na nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan, sabi sa 1 John chapter 1. So yun po yung spiritual significance nung paglabas ng dugo at saka ng tubig sa kanyang tagiliran. Ang dugo ni Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan at naglilinis sa atin sa mga kasalanan. Kaya yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kapangyarihan ng Diyos para tayo palayain sa kasalanan at para tayo linisin sa kasalanan. Ano ho? Mali yung kaisipan na tayo ang naglilinis ng ating kasalanan. Mali yung kaisipan na para tayo ay malinis sa kasalanan, magsisi tayo. Ang pagsisisi ay pagtanggap natin na tayo makasalanan at pag-angkin natin o pananampalataya natin kay Kristo na siya namatay para tayo ay linisin sa ating mga kasalanan. Ang talaga pong naglilinis ng kasalanan, ang Panginoong Hesukristo, hindi ho tayo. Yung kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo na nabuhos. Yung pong tubig ay simbolo ng buhay. Kaya sinasabi na, kaya ginawa ng Diyos na nagpalabas ng tubig at ng dugo at tubig sa tagiliran ni Jesus para ipakita sa atin na kay Jesus nagmumula ang buhay. Ano ho? Siya ang nagbibigay ng makadiyos na pamumuhay, siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So yun po yung kanyang spiritual significance. Pero literally, evidence na talagang namatay si Jesus, physical, bilang tao. Then yung pong hindi nabali na mga buto, basahin natin yung sa Exodo chapter 12 verse 46. Sa 46 na natin basahin. Doon sa Passover ng mga Hudyo, sa Paskwa na tinatawag, noong iligtas ng Diyos ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Exodus chapter 12, ay pinagpatay sila ng bisirong tupa at yung dugo ay ipupunas nila sa hamba ng pintuan para pag dumaan yung anghel ng kamatayan ay hindi mamamatay ang mga panganay at maliligtas, at yung kanilang pinatay na bisirong kambing o tupa, kanilang iluluto at nakabihis sila at kanilang kakainin sapagkat kinabukasan sila ay maglalakbay aalis sa Ehipto. Ngayon, mayroong utos ang Diyos na yung kordero na yon na papatayin ay hindi dapat mabali ang buto. Ayan, basahin natin. Sabi sa 12:46, it must be eaten inside one house. Take none of the meat outside the house. Instruction po yan sa Israel. Do not break any of the bones. Yan. So ang kordero na pang Paskwa, yung kordero na ipinatay doon sa gabi na yon, ay inyuto sa mga Israelita na huwag babaliin ang buto. Sabi ni Apostol Juan sa John 1:39, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nung nakita yan ni Juan na hindi binali yung buto ng Panginoong Hesus, ay naalala niya yung sinasabi sa banal na kasulatan.
kung anong mangyari. Pakilagay nga, pakibalik. Basahin natin verse 35 hanggang 37. Ayan. John chapter 19, ayan. Verse 35. The man who saw it, the man who saw it has given testimony. Yung nakakita nito ay nagpapatuto, and his testimony is true. Yung kanyang patuto ay totoo. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you also may believe. Ano, mangha-mangha siya, nakita niya, nagpapatotoo. Ano, lumabas ang dugo at tubig sa tagiliran ni Jesus. Hindi binali yung kanyang mga buto at siya nagpapatotoo dito. Verse 36, ano sinasabi? These things happen so that the scripture will be fulfilled. No one of his bones will be broken. Yan. Isa man sa kanyang mga buto ay hindi mababasag. Si Jesus ay itinulad sa kordero ng Diyos na hain na ginawa ng mga Hudyo nung Pasko. At siya rin yung kordero ng Diyos na inihahain, isimbolo ng kordero na inihahain ng mga Hudyo sa kanilang altar para tubusin yung kanilang mga kasalanan. Pero ang buto ng kordero hindi binabali. At namangha si Juan po yung nagsasalita dyan. Ang patutuko, ang nakita ko talaga, hindi talaga nangyari na binali yung buto. Natupad yung sinabi ng banal na kasulatan. Awit 34:20, basahin natin. Ito ho siguro yung isa pa sa sinasabi ni Juan. He protects all his bones, and one of them will, not one of them will be broken. Prophecy po yan sa pagkapako ni Kristo sa krus na kahit isa sa kanya mga buto ay hindi mababasag. At yan nga, sabi ni Juan, nagpapatutuo siya. Kaya ho, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay totoong nangyari at totoong siya ay namatay at mayroong mystery, mayroong fulfillment yung scriptures. Natupad ang sinabi ng banal na kasulatan na sa kanyang kamatayan, hindi mababali ang kanyang mga buto, katulad ng kordero na inihain. Kaya ho, ang kamatayan ni Jesus ay number one evidence niya siya ho'y nabuhay na maguli. Kasi paano mabubuhay na muli ang hindi namatay? And then, siya po ay totoong inilibing. Verse 30, pakilagay niyan. 1930. Sinasabi rin ho sa mga ibang aklat, sabi po sa mga kwento, hindi tayo nakakabili ng mga aklat na ito, katulad ng history ni Joseph po, isang Jewish historian, na totoong may namatay sa krus na Jesus at saka siya po ay inilibing. Ang mamamangha kayo sa tinatawag na paglilibing sa Panginoon. Siya ay ipinanganak sa sabsaban. Ipinanganak siya sa isang dako na pwedeng sabihin natin na makalapit kahit sino. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya. Sa kulungan ng mga hayop siya pinanganak. Pero ang kamangha-mangha, siya po ay inilibing sa libingan ng mga mayayaman. Inilibing siya tulad ng isang napakayamang tao. Baliktad, di ba? Kaya lang sinabi na inilibing siyang kasama ng mga makasalanan. Sabi po dyan, when he had received, sa bandang huli na, yung paglibing kay 19 chapter 19 nandyan, yan. Later, sabi diyan sa verse 38, si Joseph of Arimathea, at saka sino po yung isa? Kilala nyo ito, si Nicodemo, sabi diyan, ay humingi ng pahintulot kay Pilato na kunin nila ang bangkay ni Jesus at ilibing nila. Yun po yung kanilang ginawa. So, kilala niyo po sila, verse 39. Sino si Nicodemo? He was accompanied by Nicodemus,
the man who earlier visited Jesus at night, yung sinabihan ni Jesus na, Nicodemo, kailangan kang ipanganak na muli. Ayan. At pagkatapos may dala silang pabango na tinatawag na mira, isang mamahaling pabango. At sa kanila ito ipinuna sa bangkay ng Panginoong Jesus. Sabi diyan, 75 pounds. Ang dami, 75 pounds. Talagang napakabango dito. At si Jesus ay inilibing sa libingan na ginawa ni Joseph ng Arimathea. Libingan ng mga mayayaman, pero mga makasalanan. Sabi sa Isaiah 53 verse 9. Pakilagay nga Isaiah 53 verse 9. Ito po, sabi nga kaninang maga, 700 years na mahigit bago ipanganak si Jesus at bago namatay, ay sinabi na ni Isaias paano ililibing si Jesus Christ. Ayan, basahin natin. He was assigned a grave with the wicked. Siya po ay nilibing, sabi niya, kasama ng mga masasamang tao. And with the rich in his death. At doon kasama ng mayayaman. So, sinasabi sa explanation na yung masasama at mayayaman dyan, synonyms lang. Talaga namang lahat ng tao ay makasalanan. So, ang category, yung mga mayayaman sigurong katabi ng libingan na ito, ay mga tao talagang gahaman sa kayamanan o gumagawa ng masama kaya yumaman. Si Jesus ay inilibing tulad ng isang mayaman. Iniisip ko, ano yung significance nun sa buhay spiritual natin? Na si Jesus ay pinanganak sa sabsaban bilang mahirap, pero ipinanganak siya na dinalaw rin siya ng mga makasalanan. At ngayon siya namatay at inilibing kasama ng mga kasalanan, pero inilibing siya katulad ng isang mayaman. Walang nagreklamo, walang tumutol sa pagkamatay ni Jesus. Lahat ay sumang-ayon. Walang nagdemonstrasyon. Walang kumampi sa kanya. Kahit na siya itinuring na isang kriminal, yun po yung nangyari po sa Panginoong Hesukristo. Iniisip ko lang po ito, sa akin lang. Nung ilibing po ang Panginoong Hesus, kung mayaman si Joseph ng Arimathea at si Nicodemo, mayaman ho yung dalawang taong ito, mga lihim na alagad ng Panginoon. Mga leader po ito ng mga Hudyo. Kaya mamahaling pabango ang dala nila. Si Jesus ay ibinabalot po, hindi ho nilalagay sa atao lang bangkay. Ibinalot ho siya sa tinatawag na telang lino. Mamahalin po, sabi ni Apostol John, exempted expenses po yung linen cloth na yon na ibinalot kay Jesus Christ. At bukod doon, meron pa siyang panyo na nakabalot sa kanyang ulo at yung kayong lino nasa kanyang katawan. At binuhusan siya ng napakaraming pabango. Kaya ang kanyang kamatayan ay nagsasabi na napakahalaga ng kanyang kamatayan. Hindi mura. Mahal ang pagkamatay ng Panginoon. Mahal ang pagkalibing sa Kanya. Para ngayon, yung maraming tao ngayon, mahal mamatay ngayon, di ba? Mahal mamatay. 100,000 ang kailangan mo pagka ikay namatay. Pero si Jesus ay hinulaan sa Bible na ililibing tulad ng isang mayaman. Iniisip ko lang, kung inilibing si Jesus katulad ng, nakita niyo yung sa YouTube, yung mga napatay, tapos bubuldosorin, yung napatay sa gyera, dumating yung bulldozer, binuldozer lang na gano'n, parang tinabunan, gano'n yung napatay sa gyera sa Gaza. Binuldozer lang siya. Kung si Jesus ay ordinaryo, ginawang parang gano'n, parang yung kanyang parang hindi siya mahalaga. Hindi nga siya pinahalagahan ng mga tao, pero makikita natin, ipinakita ng Diyos sa langit na siya napakahalaga dahil sa kanyang paglilibing, hindi ordinaryong paglilibing ang ginawa po sa kanya.
Mahalaga ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang kamatayan at pagkalibing ang siyang unang ebidensya na siya ay nabuhay na muli. Pero nais kong makita muna natin ano yung kahalagahan ng kanyang kamatayan, ano ang kapangyarihan nito. Yung scripture reading kanina, John 3:14-18, meron tayong makikitang apat na bagay doon na nagpapahayag ng kahalagahan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Una ay ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, kapahayagan, manifestation or demonstration o nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. John 3:16. Alam na natin yon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay kapahayagan na mahal ka ng Diyos. Ayan. Mahal tayo ng Panginoon. Romans 5:8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Yun yung isa. Kaya pagka inaalaala natin kamatayan ni Jesus sa krus, sana po ang nakikita natin ay pag-ibig. Mahal ako ng Diyos. Pangalawa, ito ay kapangyarihan ng Diyos para linisin tayo o gamutin ang ating mga kasalanan. Sa John 3:14 pakilagay, sabi ng Panginoong Hesus, kung paanong itinaas ni Moises yung ahas sa ilang, ganun din naman kailangang mataas ang anak ng tao. At sa verse 15, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po yung kwento ng ahas sa ilang. Alam nyo na yung kwento nito? Ang mga Israelita ay nagrereklamo sila na wala silang makain na karne. Puro na lamang mana, yung parang pinipig na pinupulot nila araw-araw niluluto. Dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanila. Puro na lang kayo reklamo. Nagpalabas ng maraming ahas at kinagat sila at makamandag yung ahas. At marami sa kanila ang namamatay. Kaya yung mga marireklamo dyan, delikado tayo pagka tayo reklamo reklamo. Hindi nagiging maganda ang buhay. Sino ba dyan mareklamo? Sabihin mo nga sa katabi mo, mareklamo ka ba? Puro ka ba complain? Sa halip na magpasalamat, complain dito, daing dito, complain doon. So, pinalo sila ng Diyos sa ganung paraan. Subalit, napakamahabagi ng Diyos. Dumaing sila sa Panginoon through Moses. So, sabi ng Diyos kay Moses, Moses, gumawa ka ng ahas na tanso. Ilagay mo sa isang tagdan o tagdan. Yung ahas, ilagay mo doon. At itaas mo at sabihin mo sa mga tao, lahat ng nakagat ng ahas ay tumingin doon sa ahas na tanso at hindi na siya tatabla ng kamandag ng ahas. Yon ang kwento. Ginawa nga ni Moses iyon. So, siguro, yung logo ng mga doktor, di ba yung logo ng mga doktor, yung sa medisina, yung tagda na ganon, tapos mayroong ahas na nakapulupot. Baka doon kinuha yun. Ngayon, lahat ng tumingin doon sa ahas na tanso ay hindi na po siya tinatabla ng kamandag ng ahas. Sabi ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganun din ako. Kailangan akong mapako sa krus, itaas sa krus. At ang sinamang tumingin kay Jesus ng may pananampalataya, sabi sa verse 15, that everyone who believes in Him may have eternal life. Ibig sabihin, gagaling ka sa kasalanan, papatawarin ka ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun yung kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na hindi naintindihan ng marami. Na kung ang isang tao namumroblema sa bisyo, alak, sigarilyo, sa addiction, sa drugs, hindi mo na gusto yung masamang ugali. Sino dyan ang hindi nakakagusto sa masamang ugali? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Talagang hindi ako mabait Ganun. Hindi mo mapigil ang iyong sarili sa paggawa ng masama. Hindi mo maspigil lang yung bibig sa pagmumura. Sino dyan ang hindi makapag-control? Tumingin ka sa krus ng Kalbaryo, gagaling ka sa kasalanan. Yun yung ibig pong sabihin
ng kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. So, kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, paggaling sa kasalanan, and then, pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, nabanggit na natin. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan sa verse 15 at saka verse 16. And then, kapangyarihan ng Diyos para patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Verse 17, pakibasa natin. Sabi sa verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Verse 18. Ito po yung verse 18. Basahin natin. Dito lang. Hindi na ilalagay. Medyo mabagal siya. Ano pa yan? Whoever believes in Him is not condemned. Yun. Ang sino namang sumasampalataya sa Kanya, hindi hinahatulan. So, ibig sabihin, pagka sumampalataya tayo na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, katulad ng mga tao na tumingin doon sa ahas na tanso, gumaling sa kamandag ng ahas, tayo din, hindi na tayo parurusahan sa ating mga kasalanan. Whoever believes in Him is not condemned, sabi diyan. Hindi na siya hahatulan. Dahil siya sumampalataya sa anak ng Diyos. Wala nang hatol sa sino mang nakay Kristo. Yun po yung kapangyarihan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano ho? So yun ang isang number one kong evidence na totoong si Jesus ay muling nabuhay. Siya po ay totoong namatay at saka inilibing. Pangalawa, yung libingan na walang laman, the empty tomb. Sa John chapter 20, verse 1 hanggang 10, meron doong istorya na hindi sinulat ng ibang sumulat ng ebanghelyo. Hindi ito sinulat ni Mateo, ni Mark, at saka ni Luke. Si Juan lamang yung sumulat ng mahalagang bagay na ito. Siguro dahil nga kumakalat na ninakaw ang bangkay ni Jesus ng kanyang mga apostol, kaya siguro ito ay ang paraan ng kanyang pagkasulat. Sabi ni Apostol Juan sa John chapter 20, ng araw ng linggo, ng madaling araw, sabi rin ni Matthew, pumunta yung mga babae doon sa libingan. Ano ho? Nakita nyo na, kaya siguro maraming babae sa church at saka pinakamaaga. Hindi ho mga lalaki, hindi mga apostol ang unang pumunta sa libingan ni Jesus. Sino po? Hello? Nakakapagmalaki mga babae. Una po kayo na pumunta roon. Yung mga Marys, ano ho? Isa doon si Mary Magdalene. Ano ho? At nakita po nila na bukas ang libingan, sabi diyan. At dahil dito, sila ay pumunta kay Peter at sa mga apostol. At sinabi nila na walang laman ang libingan. Wala si Jesus. Siya ay muling nabuhay, sabi sa amin ng anghel. Dahil dito, si Juan at saka si Pedro ay nagtatakbo sila para pumunta sa libingan ni Jesus. Matanda na si Pedro, mabagal siyang tumakbo. Ayan. Kaya nangyari, nauna si Juan na tumakbo doon. Ayan. Kaya lang, hindi unang pumasok si Juan sa loob. Nung dumating pa si Pedro, saka si Pedro pumasok sa loob. Sabi diyan sa John chapter 20, verse 1 hanggang 10. Bakit ang empty tomb ang ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay? Maraming witness. Yung mga babae, reliable witness, si Pedro at saka si Juan. Maraming nakakita na walang laman yung libingan. Yun nga lang, yung mga sundalo na nagsabing nabuhay na muli si Jesus, sila ay sinuhulan. At ang kwento nila, binago nila. Ninakaw yung bangkay ni Jesus. Sa loob ng libingan, ay may nakita si Juan at si Pedro na kamangha-mangha. Namangha sila dito. Basahin natin yung verse 7. Ano yung nakita ni Juan at saka ni Pedro sa loob ng libingan na namangha sila? Ilagay mo muna sa 6 para hindi putol yan. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb.
Si John po kasi dumating doon, nandun lang sa bungad ng pinto, hindi ho siya pumasok. Nahuli po si Peter. Nung dumating si Peter, saka lang siya pumasok sa loob ng libingan. He saw the strip of linen lying there. Yon. Nakita niya yung telang ibinalot kay Jesus na nakalatag doon. Sabi po sa ibang translation, ito'y isang mamahaling tela, kayong lino kung tawagin. Si Lydia ay isang negosyante sa Book of Acts at ito yung kanyang ibinebentang tela, mamahal. Ibinalot sa katawan ni Jesus. Nandoon. Bakit sinabi ni Juan na ito'y kamangha-mangha? Ayan, nandoon. Ayan. Kasi po, kung ninakaw ang bangkay ni Jesus at hindi siya totoong nabuhay, dapat alam ka rin naman buhatin mo yung katawan. Dadalin mo pati yung nakabalot sa kanyang tela. Kasi ninakaw dadalin nila yon. Pero yung ibinalot na tela, nandun. Nakalatag pa doon sa pinagpatungan na bato na pinaglibingan ni Jesus. At ito pa yung kamangha-mangha. Verse 7. As well as the burial cloth that had been around Jesus' head. Meron ding tela o handkerchief, ang sabi sa ibang translation, nakabalot sa kanyang ulo. Sa ulo ni Jesus, binalutan po yun. Naanuhan niyo po pag inilibing, binabalutan po ng tela yung ulo niya. Parang mami, yung ganun. Yan. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Ayan. Yung cloth na yon na nasa ulo ni Jesus, nung ibinalot, nakatupi ng maayos. At saka nakahiwalay doon sa kayong lino na ibinalot sa katawan ni Jesus Christ. Bakit sinabi ito ni Juan sa kanyang pagkasulat? Ano yung sabi sa verse 8 and 9? Basahin natin. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. So nakita ni Peter, si Juan din ay pumasok at nakita niya at siya ay sumampalataya. Verse 9, they still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Hindi pa nila naintindihan noon na si Jesus ay kailangang mabuhay. Ano yung himala noon? Nung kayong lino na nakalatag sa pinaghigaan at saka yung panyo na nakabalot sa ulo na nakatupi. Bakit sinabi ni Juan? Anong kahalagahan nun sa palagay niya? Anong ebidensya noon sa empty tomb? Ang ebidensya nun, hindi ninakaw ang bangkay ni Jesus. Kasi kung ninakaw, yung kayong lino ay dala-dala yon. At saka yung nakabalot sa kanyang ulo, baka dala-dala yon kasi ninakaw. Pangalawa, kung ninakaw man ang bangkay ni Jesus at inilagay sa ibang lalagyan at tinanggal yung balot, ang kamangha-mangha, nakatupi, nakaayos, yung nakabalot sa kanyang ulo, nakatupi ng maayos. Sino kaya ang nagtupi noon? Ayan. O mga kabataan, bago kayo bumangon sa higaan, tinutupi nyo ba yung kumot? Saka yung inaayos nyo ba yung higaan nyo? O iwanan nyo lang? Hello? Si Joanne, iniiwan ba yung higaan na nakakalat? Yung gano'n? Ayan. Sino dyan? Si Jesus Christ, nabuhay na muli. At yung habit ng isang gigising mula sa higaan, inayos niya yung kanyang pinaghigaan. Di ba sa kama, hindi mo naman itutupi yung balot ng kama, inilalatag mo talaga yon. Kaya nakalatag yung kayong lino. Ang itinupi lang niya, yung nakabalot sa kanyang ulo. Inayos yun ni Jesus Christ. Kaya maayos pala ang Panginoon pag bumangon, di ba? Hindi ginugulo yung higaan. Inaayos bago umalis. Hello? Kwento lang yan. Totoong si Jesus ay muling nabuhay. So, yun po yung ebidensya. So, sinasabi sa spiritual significance, sa Romans chapter 6, verse 1 and 4, sabi niya, tayo ay namatay, nakalakip ni Kristo at nalibing kasama ni Kristo.
At nabuhay na muli kasama ni Kristo para tayo ay makalakad sa panibagong buhay. Isang maayos na buhay ang mangyayari sa buhay ng mga tao na sumasampalataya na si Kristo na buhay na maguli. Ano nga, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala para managana ang biyaya ng Diyos? Hindi, sabi ni Apostol Pablo, tayo namatay, nasa kasalanan, nakasama ni Kristo, nalibing kasama ni Kristo, at nabuhay na muli spiritual kasama ni Kristo, kaya tayo makalalakad sa isang panibagong buhay. Kaya po, yon yung isang evidence ng totoong buhay sa Jesus. Maniwala po kayong siya ay buhay. Pangatlo pong ebidensya na si Jesus ay buhay, nabuhay na muli. Ang kamangha-mangha po, yung mga duwag naging matapang. Hello, yung mga duwag naging matapang. Ang mga apostol ng Panginoon ay mga duwag. Hindi ho ba? Ano po ang ginawa nila noong si Jesus ay hulihin doon sa halamanan ng Getsemani? Sino po yung nagtapang-tapangan doon na may tabak? Sino dyan ang nagtatapang-tapangan sa pagsunod kay Kristo? Panginoon, handa po akong mamatay para sa iyo. Ito po yung tabak, sabi niya. Ipaglalaban ko kayo. Ang ginawa ni Peter, tinaga yung isang sundalo. Nalaglag yung kanyang tenga. Yan, sabi ganoon. So tapang ni Peter, di ba? Pero, ang ginawa nila noong hinuli na ang Panginoon, sila punta. Si Peter nagtatakbo na rin. Tumakas sila lahat. Pagkatapos, susunod-sunod sila. Ano ginawa ni Peter na napakatapang? Isang duwag. Ipinagkaila niya si Jesus ng 3 beses batay sa prophecy ni Jesus Christ patungkol sa kanyang gagawin. Samantalang, ang sumita lang naman sa kanya ay mga alipin. Hindi ho sundalo ha. Mga alipin to na pwedeng hindi paniwalaan. Hindi ba ikaw kasama din ni Jesus? Hindi ba Galileo ka din katulad ni Jesus? Napaghahalata sa iyong salita na kasama ka niya. Sabi ni Peter, hindi ako kasama ni Jesus Christ. So nahalata pala sa pagsasalita yung tagasunod ni Jesus Christ. Hello? Kayo po ba nahalatang tagasunod ni Jesus Christ sa iyong salita? Si Peter nahalata sa kanyang kilos na tagasunod ni Jesus Christ. Kaya lang, ikinaila siya. Pagkatapos mabuhay na muli ng Panginoong Hesus, nag-aalinlangan sila. Subalit sa loob ng 40 days, 40 nights, nakasama sila ni Jesus at sila ay tinuruan. Kaya after 40 days, saka pa lamang umakyat sa langit ang Panginoon. Nagbago yung puso nila. Naging matapang sila. Sabi sa Gawa 4, chapter 4, verse 13, basahin natin. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they note that this man had been with Jesus. This man had been with Jesus. Ang mga taong ito'y nakasama ni Jesus. Wala silang pinag-aralan. Pero ang tapang nila, courageous po sila, brave po sila. Na-realize po ng mga punong saserdote na sila po ay mga ordinaryong tao. Hindi sila nga nakatapos ng pag-aaral. Unschooled, sabi yan, hindi nag-aral sa isang formal na paaralan. Natutulang silang bumasa at saka sumulat. Yun ang nangyari po sa kanila. Pero sila ay naging matapang. Bakit? Nakasama sila ni Jesus. Nakasama sila noon, nabubuhay si Jesus, bago siya namatay, pero mga duwag sila. Nakasama sila ni Jesus sa loob ng 40 days after ng resurrection at tinuruan sila. Naging matatapang po sila. So ang pangatlong ebidensya na si Jesus ay nabuhay na muli ay yung katapangang ipinakita ng mga apostol ng Panginoong Jesus na dating mga duwag, dating iniwan si Jesus, ngayon buong tapang nila na ipinangangaral nila na si Jesus ay muling nabuhay. Acts chapter 2 verse 22, hindi na natin basahin, pinagbibigyan diinan ni Peter sa kanyang sermon sa araw ng Pentecostes na si Jesus na ipinako sa krus ay muling nabuhay. Binabandila nila yon
Isinisigaw nila yon na buhay na muli si Jesus. Hindi nila ninakaw. Talagang nakita nilang nabuhay. Nakita ni Peter yung libingan, walang laman. At nakita nila si Jesus kasama nila sa loob ng 40 days after resurrection. Hindi lang iyon, ipinapamalitan nila sa Acts chapter 3 verse 6. Ang tapang nilang gamitin yung pangalan ni Jesus Christ. Kung si Jesus ay patay at hindi muling nabuhay, at hindi ka naniniwalang siya ay buhay, sasabihin mo ba ito? Sabi ni Peter sa lumpo, sa pintuan ng templo, ginto at pilak ay wala ako, pero ang nasa akin na ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, ano sabi doon? Lumakad ka. Ginamit nila yung kapangyarihan ng pangalan ni Jesus para magpagaling ng karamdaman. Ang tapang nila, ang lakas nila ng loob, yung kanilang pananampalataya na sa Jesus ay buhay ay napakalaki. Tayo kaya, ako siguro hindi ko kayang gawin na may isang lumpo dyan na yung lalim ng pananampalataya, nakita nila, pagagalingin ng Panginoon tayo. Sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, ginto at pilak wala ako. Tayo po, kung makakita tayo ng lumpo sa mga pintuan ng simbahan, nagpapalimos, pwede ba nating lapitan at sabihin natin, sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, hindi pera ang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan niya, gumaling ka sa sakit mo. Ang hirap pong sabihin noon, di po ba? Pero dahil sila po ay sampalataya at nakita nilang nabuhay na muli sa Jesus, buong tapang nilang ginamit yung pangalan ni Jesus in Jesus' name. Makapangyarihan ang pangalan ni Jesus Christ. At ito po ay pinagtibay ng Panginoon sa pagdinig sa kanilang panalangin. Gumaling yung lumpo sa pintuan ng templo. Buong tapang nilang ipinapangaral na magkakaroon ng pagkabuhay na muli lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ. At yun, madalas nating pag-aralan. At buong tapang sila o handa silang mamatay kay Jesus Christ. Ito yung kamangha-mangha. Kung hindi nabuhay na muli si Jesus Christ, bakit ang mga apostol handang mamatay para kay Kristo? Ay, hindi naman totoong nabuhay. Hindi ko nakita, nag-alilangan ako. Bakit ko iaalay ang buhay ko sa Kanya? Di babalik na lang sana sila sa trabaho, katulad ng unang ginawa nila sa John chapter 21, nung nag-aalilangan pa sila na si Jesus ay muling nabuhay, hindi pa lubos yung kanilang paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Di ba? Bumalik sila sa pangingisda at saka dumating ang Panginoon. Sa loob ng 40 days, pinagtibay ng Panginoon na siya ay nabuhay na muli at siya ay umakyat doon sa langit. So, ang mga apostol ng Panginoon na ito, tinalikuran ang lahat, ang kayamanan ng mundo, handa silang mamatay para kay Kristo. Yon ang isa sa pinakamatibay na ebidensya na si Jesus ay buhay. O nabuhay na muli. Ang mga tagasunod niya, handang mamatay para sa Kanya. Ikaw, ako, isasakripisyo ko ba yung buhay ko sa isang taong patay? Sa isang tao na hindi ko sigurado? Walang security na ibinibigay sa akin. Pero dahil nakita nilang totoong buhay sa Jesus at natanggap nila yung aral, handa silang mamatay para kay Jesus Christ. Lahat ng mga apostol namatay na martir. Pinag-usig, binato, ipinako sa krus ng patiwarik, pinahirapan. Sinasabi na si apostol dyan lamang yung namatay sa natural na paraan. Kaya ang isang naniniwala na si Jesus ay nabuhay na muli, siya po ay matapang. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka duwag, matapang ka. Yan. O yung mga kabataan dito, bababaw na illustration, yung natatakot ba kayo sa dilim? Yan. Si Alpha nung bata pa, uutusan doon sa bay kusina, madilim. Tatakot siya, wala siyang magawa kundi sumunod. Kaya ang gagawin daw niya, kumakanta siya para malabanan niya kayong takot. Pero tayo po ay maging matapang na harapin ang buhay dahil alam natin ang ating Diyos na sinampalatayanan ay totoong buhay. Ang Diyos natin buhay, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Kaya dapat tayong maging matapang sa pananampalataya, matapang sa pagsunod kay Kristo, matapang sa pagkukwento ng buhay ni Jesus Christ. Panghuli po,
O pang-apat, na ebidensya natin na pwedeng sabihin pinakamatibay, isa sa pinakamatibay sa apat na ito, ay yung pong pagkaligtas ni Apostol Pablo, conversion ni Saulo. Sino ba si Saulo o sino ba si Apostol Pablo? Ayon sa pag-aaral sa New Testament, si Apostol Pablo ay nag-aral kay Gamaliel, isang matalinong tao na ang katumbas ng kanyang kurso na tinapos ay abogado sa panahon na ito. Kasi si dalubhasa sa kautusan ng mga Hudyo. Si Apostol Pablo, hindi mahirap ang buhay. Hindi ka pwedeng mag-aral kay Gamaliel nang mahirap ka kasi sa mahal ng tuition fee. Kaya siya nag-aral sa Ateneo o kaya sa UST, kung sa Pilipinas, kung sa Amerika, sa Harvard o sa England, sa Oxford siguro, ganon. At hindi lang yon, siya ay Roman citizen at pinakamataasang pribilehiyo at mahalang bayad para maging Roman citizen ang isang tao. Special na tao ka. Hindi ka pwede basta gagalaw-galawin ng sino man. Protected ka ng Roma. Parang yung mga Amerikano, pag nakagawa ng kasalanan dito sa Pilipinas, kaya nilang kuhanin agad. Grabe yung protection na binibigay. Pero pag Pilipino nakagawa ng kasalanan doon sa kanila, kawawa ka. Pero pagka Amerikano dito, talaga naman. Ganon si Apostol Pablo sa kanyang buhay. At hindi lang yon. Number 1, siyang taga-usig ng mga Kristiyano. Alam natin to, pinapatay niya si Esteban, hinuhuli niya yung mga sumusunod kay Kristo para ipakulong. Siya ay napaka-relihiyoso. Sabi sa Filipos 3:4-6, basahin natin. Ito yung kwento niya sa kanyang sarili, maikling kwento niya. Though I myself have reasons for such confidence, if anyone else thinks he has reason to put confidence in the flesh, I have more. Higit akong dapat maging mayabang. Nasa akin ang lahat ng karangalan sa buhay na ito sa mundo. Sabi niya, tagasunod ako ng kautusan ng mga Hudyo. Verse 5, basahin pa natin. Tinuli ako, sabi niya, ikawalong araw, Israelita ako, ako'y galing sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo, tungkol sa kautusan, ako'y isang Pariseo, talagang masugid siyang tagasunod ng relihiyon ng mga Hudyo. 6, sa sigasig, pinag-uusig ko ang iglesia, sabi niya. Mga minamahal na kapatid, ang taong ito, alam natin, na convert sa daan papuntang Damasco, nagpakita sa kanya si Jesus Christ. At mula nung nakita niya si Jesus Christ, at nakakilala siya kay Kristo, tinalikuran na niya ang buhay dito sa mundong ito, yung kanyang inangking karangalan sa edukasyon, yung kanyang pagiging relihiyoso, lahat ng karangyaan sa mundo, tinalikuran niya alang-alang kay Kristo. Sumunod siya sa Panginoon sa Kristo. Isinakripisyo niya yung kanyang buhay para ipangaral ang mabuting balita. Siya yung kauna-unahang misyonero na isinugo, na humayo at nakapagtanim ng maraming mga iglesia batay sa banal na kasulatan. So, ipinangaral niya si Jesus Christ. Wala akong ibang itinuro sa inyo at pinangaral kundi si Kristong napako sa krus, sabi niya. Ipinangaral niya yung buhay na makalangit na hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus. Bibigyan tayo ng isang katawang hindi nabubulok, hindi nasisira, at minirahan tayo sa langit magpakailanman kasama ni Jesus. Ipinangaral niyang i-focus ng mga tao ang kanilang isip kay Kristo sa mga bagay na makalangit. Ipinangaral niya na ang kaligtasang bigay ni Kristo ay biyaya ng Diyos. Sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi na naging mahalaga kay Pablo o kay Saulo ang kanyang buhay. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay si Jesus Christ at saka yung kanyang paglilingkod sa kanya. Kaya sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yung conversion, yung pagkaligtas ni Apostol Pablo at pananampalataya kay Kristo, isang katibayan na si Kristo'y buhay dahil nabago ang kanyang buhay. Nakita niya si Jesus Christ, di ba? Sabi niya, hindi ko minamahalaga ng aking buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin.
Isinakripisyo niya yung kanyang buhay dito sa mundo sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Alam natin yung mga hirap na kanyang dinaanan. At siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo ng emperor ng Rome. Yung kaligtasan ni Pablo ay katibayang si Jesus ay totoong buhay. Yung naranasan mo, naranasan ko, naranasan nating lahat, at mararanasan mo sa iyong buhay, pagka tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas na pagbabago, yun ay magiging matibay na ebidensya na siya ay buhay. Binago niya ang iyong buhay. Pinagtagumpay ka niya. Kung hindi buhay si Jesus, wala ako dito, pwede mong sabihin yun. Kung hindi buhay si Jesus, hindi ko mararating ang ganitong buhay. Kung hindi buhay si Jesus, hindi magbabago ang aking buhay. Naranasan ko ang magandang buhay dahil si Jesus ay buhay. Kaya yung conversion or yung salvation, yung pagbabago ng buhay ni Apostol Pablo o ni Saulo ay katibayan na buhay na muli sa Jesus. Tayo din sana, tayo din. Kung tinanggap mo na sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, isa ka sa katibayan na sa Jesus ay muling nabuhay. At pinapatunayan mo ito sa iyong sarili. Maraming nag-aalinlangan sa pagkabuhay na muli ng Panginoon. Maraming hindi naniniwala. Apakadami po sa ating kapanahunan. Ang mga bansang dating nag-ahari ang Kristyanismo ay nagiging mga ateista na ngayon, hindi na naniniwala kay Kristo. Dahil hindi na ipapangaral sa kabataan ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Alpa, ang sumisimba doon sa church ng mga taga roon sa kanila, na pinuntahan niya, puro matatanda. Kaunti na lang yung bata. Hindi na ho na ituro ang patungkol kay Jesus Christ. Mga minamahal na kapatid, sana ngayong linggo na ito, nabigyan natin ng diin sa ating buhay na sa Jesus ay totoong nabuhay na muli. At ikaw'y lubos na naniniwala. At dahil lubos kang naniniwala, ano ho yung mangyayari? Magiging ano ka? Ano nangyayari sa mga apostol? Siya ay naging ano? Matatapang. Di ba? Matatapang sila sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Matatapang sila sa paglilingkod kay Kristo. Hindi sila umatras. Isinakripisyo nila yung kanilang buhay para kay Kristo. At nagbago yung kanilang buhay. Kayo po, ano ang nagawa ng pagkabuhay na muli ni Jesus sa inyong buhay? Meron po ba? Tumayo tayong lahat at manalangin. Ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay kapangyarihan ng Diyos upang tayo pagalingin sa kasalanan, tubusin sa kasalanan, bigyan ng buhay na walang hanggan. Ipadama yung kanyang pag-ibig sa atin. Ang kanyang pagkabuhay na muli ay kapangyarihan na totoo na mababago ang buhay natin kung tayo sasampalataya kay Jesus. Lahat ng sumampalataya kay Kristo ng tunay ay nabago ang kanilang buhay. Mula sa kasalanan, nagtungo sa kabanalan. Mula sa kawalan ng kabuluhan ng buhay, nagtungo sila sa paglilingkod kay Kristo dahil sila'y buhay. Sila'y naging matatapang na kawal at tagasunod ni Jesus. Tayo po ba ngayong gabi, handa po ba tayo na tumugon sa tawag ng Panginoon? Siya'y buhay. Huwag nating siyang ikahiya, maging matapang tayo. Sa ating salita at gawa, makita ang ating pananampalataya kay Kristo. Ngayong hapon, dahil sa Jesus ay buhay, kung nais mong maranasan ang kanyang pagkabuhay na muli, buksan mo ang puso mo sa Panginoong Jesus. Kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, sa mga kapatid at kaibigan sa online, kayo po nakakaalam ng laman ng inyong puso. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kapangyarihan para patawarin tayo sa kasalanan, alisin ang hatol, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pagalingin tayo sa kasalanan. Ang kanyang pagkabuhay na muli ay kapangyarihan para tayo makalakad sa isang panibagong buhay. Buhay na nasa Panginoon. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon ngayong gabi. Sabihin mo, Panginoong Jesus,
Kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Sumasampalataya po ako na ika'y nabuhay na muli. Pumasok po kayo, pagharian mo ang aking buhay. Ikaw po ay buhay, Panginoon, kaya ang buhay ko ay magbabago dahil sa iyo. Ako po, tulungan mo po ako na sumunod sa iyong kalooban. Amen. Sa atin dito sa church, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kung tinanggap mo na sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, isa sa nangyayari sa mga totoong naniwalang sa Jesus ay nabuhay na muli, nagbago ang kanilang buhay sa salita at sa gawa. Hindi tinatawag nating conversion. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ikaw, kumusta? Nagbago ba ang iyong buhay? Naging matatapang sila, hindi nila ikinahila sa Jesus. Handa silang sumunod kay Jesus. Handa silang mamatay para kay Kristo. Dahil si Kristo ang nagbibigay ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, na siyang pinakamahalaga sa lahat. Pwede ba bago tayo umawit ng ating commitment song, manalangin po tayo ng personal, kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko pong maging matapang sa pananampalataya. Matapang sa paggamit ng iyong pangalan, pagtitiwala na ikaw ay nagpapagaling ng karamdaman, nagpapagaling ng kasalanan. Maging matapang na hindi ka ikahiya, Panginoon, ipakilala ka sa aking salita at gawa. Pwede po manalangin tayo ng sabay-sabay. Ibigay po ninyo ang inyong buhay kay Jesus. Siya po ay totoong buhay. Mararanasan po ninyo ito sa inyong buhay. Katulad ng mga apostol, naranasan nila. At nararanasan ng marami ngayon na si Jesus ay buhay. Yes. Ama namin sa langit, nananalangin kami ng sabay-sabay. Inaangkin namin na totoong si Jesus ay buhay. Buhay sa aming puso dahil binago ang aming buhay. At kung mayroon man po rito sa church o sa mga nasa online na hindi pa nararanasan ang kapangyarihan ng kamatay at pagkabuhay na muli ni Jesus, nananalangin po ako, nananalangin kami, iparanas mo po, Panginoon. Magkaroon ng malaking pananampalataya na sa Jesus ay buhay at nagpapatawad ng kasalanan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan at binabago ang buhay ng mga tao, pinagpapala, inilalayo sa kasalanan, inaayos ang bawat pamilya, inaayos ang buhay may asawa, inaayos ang buhay dito sa mundo habang hinihintay ang iyong muling pagbabalik. Ama namin sa langit, salamat sa katotohanan ito. Lahat po ng ito, dalangin namin sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Awitin natin yung nagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos, yung kanta na walang hanggan. Damhin natin yung pagmamahal ng Panginoon. Siya po'y buhay. Namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Buhay sa ating puso. Kikilos siya sa iyong buhay. Walang hanggan ang pag-ibig mo. Tunay po, walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay nakay Kristo Jesus. Agaw kahit na sino pa man, pinakamamahal ako, pinatawad ang lahat ng kasalanan ko, dakila ang pag-ibig mo. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa mundo, kaya't ibibigay mo ang iyong isang anak, upang ang sino ang sumampalataya hindi
ang pag-ibig mo. Walang makaagaw kahit na sino pa man. Pinakamamahal ako, pinatawagan lahat ng kasalanan ko. Nagbilang ang pag-ibig mo. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa mundo. Kaya't ibinigay mo ang iyong isang anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak, kundi pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa dakilang pag-ibig na ito na naranasan namin kay Kristo. Na ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay laging nagpapaalala sa amin na ito'y dahil para sa amin upang patawad kami sa kasalanan, matubos kami sa kasalanan upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Ama. At habang hinihintay po namin ang pagbabalik ni Jesus, dalangin namin na pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak, pagtibayin mo sa pananampalataya sa iyo, paglilingkod sa iyo. Maranasan po namin na masaganang biyaya, masaganang pag-ibig, ang kapayapaang dulot ng pananampalataya sa iyo. Patuloy naming maranasan ang isang buhay na pag-asa na dulot po ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo. Ama namin sa langit, dalangin ko po ang mga nasa online, pagpalain mo po sila at maranasan nilang si Jesus ay buhay at kami na narito sa BACC ngayon. Ganon din sa buhay namin, maranasan namin sa buhay namin na si Jesus ay buhay. Pagpatunayan ito ng binagong buhay po namin mula sa iyo. Ama namin sa langit, maraming salamat sa lahat ng spiritual blessing ngayong araw ng linggo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po ng ito ay dalangin namin. At ngayon mga minamahal na kapatid, nawa po ang kapayapaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, lahat nagpapawala ng Diyos sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maranasan natin habang tayo po ay patuloy na naghihintay sa kapagbabalik niya at naglilingkod. Amen. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Malalakas sa palakpak po para sa ating Panginoon. Natunay nga po na tayo pong lahat ay matatapang na. Amen po ba? Amen. Magiging matapang po tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon kung paano po na si Lord ay namatay, totoong namatay, at muling nabuhay. Kaya tayo pong lahat ay patuloy na magbahagi ng salita ng Panginoon sa abot ng ating mga kaya. Kantayin po natin ang victory song. I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe,
away. My pain was healed in His name. I believe, I believe. I'll raise the banner. Whoa, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood covered my sins. I believe, I believe, I believe. My shame is taken away. My pain was healed in His name. I believe, I believe, I believe. So I raise the banner. I raise the banner. Whoa, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 You lift my burden, and I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 God bless po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay patuloy na manalangin after po ng ating service na. Oh yes, Father God, kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa isang matagumpay, Panginoon, na seeker service, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na magpapatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya. Gayun din ang aming panalangin, Panginoon, sa pagkain na iyong binigay. Sa naghanda, Panginoon, at sa patuloy nagbibigay ng blessings, Panginoon, ay binabalik po namin ito ng siksik-liglig at tumawa po, Panginoon, na maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa sa bawat araw. Gayun din sa aming pag-uwi, pag-iingat sa bawat isa, at nawa kami sa susunod na linggo ay sama-sama magpupuri sa iyo. At ang lahat, Panginoon, ay dinadalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi na Amen.